ating lahat mga ka-business naming minamahal. Alright mga ka-business, good evening everybody. Ayan ang aking dalawang bingo. Grabe lagi, basta pag siya naglaro dyan mga ka-business, round trip yung mga paligid natin dyan. Always kalat yan. Tapos minggay doon, panay ang parang ganda ng panood, paimot-imot man. Sino yun ma? Ha? Si Kuya. Yan ay nagtitinda ng sigarilyo sa kali. Garilyo, mga oo. Yun lang naman ang trabaho niya talaga, wala namang iba noon, no? Naalala ko yan Kuya Joseph. Nakakamiss din yan si Kuya. Mabait niya na tao. Si Kuya Joseph na yan. Yung kuya ni Mengay. Pumanaw na noong during pandemic time mga ka-business. Hindi may iwasan, maalala din, no? Nakakalungkot isipin na biglang pumanaw yun na nang dahil lang sa pagpabunot ng ngipin. Then ano ba tawag doon man na lagi sumasakit yung ngipin niya. Oo, nagpabunot siya mga ka-business tapos Masakit pati ulo ko, nagtabo sa ulo. Oo. Hindi niya na nakayanan. Yan ang tulong sa anak niya. Oo. Galing siya sa dentist. Tapos hindi sana siya bubunutan kasi nga ano pa yun nagdadala pa sa mamaga pa. Hindi na niya kaya yung sakit. Kaya nakiusap siya na mabunot na. Nung nabunot, okay na. Pero hindi siya nagsabi, nag-bleeding pala yun. Nag-bleeding pala sa loob. Tapos nung dinala siya sa wala na. Yung dugo niya masyadong mababa na. Naubusan nga siya ng dugo. Ano to, bali ang panganay namin, babae. Naalala mo yun, during pandemic nung inilibing, hindi rin, ilan lang ang nakarating doon sa 10 tao lang makakapasok sa sementeryo. Oo. Ilan yung anak niya, 8. Si nanay, si tatay, si ate, ako hindi nakapasok. Hindi ka kapasok mismo doon sa mismong area ng paglibing mga ka-business kasi nga. Yan lang kailangan. Oo, kasi during pandemic time kasi yan nangyari. Paano ng kanyang kuya, Joseph. Kaya sabi ko, nag-inumot-imot ka niyan. Yun na nga mga ka-business. Dalawa man kasi yung kapatid ko naman tayo. Sa kwento na to, no, bagaman ito'y napagkwentuhan lang, pero may mapupulot tayong aral dito, mga ka-business. Yung pagpapabunot ng ngipin na ano yun yung ano ba tawag dun mga ka-business? Yung nagbibleeding nga, na naubusan siya ng dugo, mga ka-business. Ang naging masama doon kasi rin, ay hindi kasi niya binanggit sa kanyang mga anak na nagkaroon pala ng may naramdaman siyang kakaiba, tapos inilihim. Di ba matama? Inilihim ng kuya niya. Nilihim ng kuya niya, hindi binanggit doon sa kanyang mga anak na kasi ayaw daw yata na mag-alala. Siyempre ganun talaga ang ang naging thinking niya doon na para hindi mag-alala ang mga anak ko, hindi ko na lang sasabihin na may kakaiba na siyang naramdaman. Inilihim. Kaya sa mga ganun talaga dapat hindi inilihim. Inilihim niya Nung doon na lang nalaman na may ganun na palang pangyayari na nag-bleed pala ang kanyang yung pagbunot doon sa ngipin ay hindi
tumitigil yung pagdudurugo, no? Pagdudugo dun sa kanyang pinagbunutan, pinakagilagid. Ano ba tawag yan? Yung pinagbunutan ng ngipin, mga ka-business. Na sige na pala ang dugo ng dugo, pero hindi sinabi doon sa mga anak, inilihim. Kaya ang nangyari, nung dinala sa ospital, huli na. Na talagang halos wala na, hirap na i-recover, mga ka-business. Naubusan siya ng dugo eh. Kaya nakakalungkot yung ganun. Hindi binanggit ng kanyang kuya ng ganung pangyayari. Maski sa kanilang mga kapatid, hindi nila alam yun eh. Hindi nila alam. Kasi hindi nga sinabi na maski man lang sana, nagbanggit man lang sa sino man sa kanilang mga kapatid, kung hindi man nagbanggit yun sa kanyang mga anak. Dapat nagbanggit man lang sana na, maski man lang sa kay Mengay, ang tawag niyan sa iyo ay Nining. Tanining. Kung dito man lang sana, nagbanggit, Nining. Ganito, may naramdaman ako. Ganito. Nung muling kita namin dalawa, na sinigay niya sa akin yung cellphone number niya. Oh. Nagano siya noon, nagtitinda siya ng sigarilyo. Oo. Tapos, wala na kaming contact dalawa. Dahil yung cellphone niya, pag sabit niya kasi, di ba sumasabit lang siya sa mga jeep, nahulog daw. Kaya hindi na kami nagkaroon ng wala na kayong communication pro Nakikita na lang cellphone. kami pag uuwi tayo ng Las Piñas December. Oo. Yun lang. Kasi tuwing December kasi Minsan lang. Minsan lang tayo umuwi, di ba? Kasi nga Oo. Basta may time na pumapasyal kami doon pagka December kasi reunion nila ng buong Santiago family, ano? Buong Santiago family. Kanila talaga yung lugar na yun, yung Las Piñas, yung ano yun Bamborgan, ano? Manuyo ba yun? Yung buong Manuyo na yan dyan, mga ka-business. Halos karamihan dyan ay mga Santiago. Sa side nila ni Mengay, sa tatay ni Mengay, mga Santiago ang pinakamarami dyan, halos, no? Di ba naalala mo dati kapag kami pumasyal dyan sa yung kabuuan ng Manuyo, halos kanila yan, mga kabisnes, mag-anak sila lahat dyan, halos isang buong subdivision na yan, mga puro Santiago talaga ang pinakamarami, no? Kaya naalala ko yan dati nung kami mamasyal dyan kasi nga tuwing December, itinataon sa kanila yung tuwing December na sila ay nagre-reunion na Santiago family, mula sa lulula hanggang sa mga apo sa talampakan. Ganun sila magtrato. Hanggang doon sa kanilang mga apo sa talampakan, kinikilala talaga nila yun. No, di ba minsan nga nagkakasalubong, hindi na kami Tapos, paano? Kasi hindi na kami gano'ng Kakilala, kasi nga mula talampakan ng tuhod, hindi naman kami minsan. Pero di ba maalala ko dati na magtatanong sa'yo kanino kang anak? Pag pupunta kami dun sa kamag-anak. Naalala ko yun sige. Sa Manuyo, tatanungin niya, kaninong anak to? Kay Ed ko. Kay Pugo. Alam na kagad nila. Ako naman, siyempre, hindi naman ako kilala talaga dun sunod lang ako sa kanya kung saan siya pupunta, si Mengay. Sunod lang ako kung punta sila sa ganitong nito, pasok kami doon. Tapos, nag-entertain naman kami. Hindi naman sila, yun nga, magtatanong muna, lalo pat kung lula na ang mapupuntahan. Siyempre, hindi na masyadong kilala si Mengay. Magtatanong ngayon yan. So, pag nabanggit niya na yung tatay niya, ayun, doon palang makikilala na, Tapos, sa mga ibang ang daming baksos kapag kami pumapasyal doon. Ang saya din naman. Kaya nga lang, taonan, minsan, may taon din na hindi rin kami talaga nakakapunta dahil nga, bagaman, kung tutusin, Las Piñas lang yan kung tutusin, kaya naman talaga Kanya nga lang kasi, siyempre yung pamasahe namin, tapos yung mga bata, kaya, sabi namin, dito na lang.
Tawag-tawag na lang sa cellphone dati na yung cellphone na 3210? 3210 yung dikipan. Wala namang touchscreen pa nung araw eh. Yun ang mga, kaya yun, pag may cellphone kami, makakatawag kami sa kanila. Eh, dati, wala din naman tayo cellphone noon eh. Wala. Oh, wala din kami cellphone noon. Kaya nung nagkaroon kami ng cellphone na yung 5110, karoon kami, makatawag-tawag na kami doon. Hanggang sa, yan nga, nagkaroon na ng cellphone na touchscreen doon. Kahit pa paano, nagkaroon na ng kontakan. Pero nung mga kasagsagan na ang cellphone ay 5110 pa lang, yung talagang wala pa, nung simulang wala pa talaga. As in, magkaroon lang ng pag-uusap kapag in person, yung personal talaga nga ikay nandoon. Naalala ko lang din eh, ang tatay, ang ano niya, yung kuya niya na yun, yung Kuya Joseph niya ay sobrang napakabait sa akin din yung mga kabisnes. So, kapag kami nandoon sa puder niya, sa pamamahay niya, bagaman ganun lang ang trabaho niya, ay hindi kami nagugutom o pagpunta namin doon talagang naasikaso agad kami. O pagkain, bibili ng pagkain yun. Pero mga kabisnes, doon lang din ako nahihiwagaan eh, no? Sa ganung trabaho niya mga kabisnes, sa pagtitinda lang ng sigarilyo. Bukod pa sa sigarilyo, may mga iba-iba pang mga sideline doon sa labas. Pero ang ano ko doon ako humanga, no? Humanga ako sa kanyang determinasyon. Sa dami ng anak niya, 8. Lahat yun nagtulong-tulong sa mga anak niya maghanap buhay din para may taguyod yung sa kanilang buong sambahayan. Alam niyo po mga kabisnes, ang karamihan sa mga anak niya ay professional. Di ba ma? Tama? Ano ngayon, nakatapos yung mga anak niya dahil sa isang ano yun? Parang mga madre. May tumulong din. Mga madre. Umaalalay. Yung mga mga madre na yun, meron silang parang mga banda. Yun ang tumulong na makatapos sila ng pag-aaral. Nakatapos talaga eh. Yung isa nasa BIR. Tamo. Yung isa nasa, ano yan? Sa India na siya. Nasa India, nang nakita ko nag-post sa Facebook. Ano sila magkakapatid? Ang panganay, ang asawa niya Indiano. 8 sila magkakapatid. Nakapag-asawa ng Indiano eh. Kasi makita naman doon sa post eh. This is your order, ma'am? 8. Ako 7. Si ate 8 din. Parang lahi din talaga yung marami, no? Kasi sa amin, lahi din na marami. So, business, yun lang ang ano ko na hindi talaga yung hadlang yung kahirapan kung ang mga bata ay determinado talaga mag-aral. Kasi katulad nun, si Kuya Joseph nagtitinda lang na sigarilyo sa kalye. Yung tinatawag lang nga nilang takatak. Takatak. Yun naman talaga, totoo naman yun mga kabisnes. Saksi ako nun, nung buhay pa yun. Kanya lang, yung mga anak niya ay sadyang napakasipag din talaga rin yung mga bata na yun. Na talagang tumutulong sa kanilang mga magulang. Tapos tinutulungan ng mga bata ang kanilang sarili na makapagtapos talaga. Nakapagtapos talaga. Alam mo ba? Isipin mo mga professional karamihan. Ang tatay ay nagtitinda lang na sigarilyo. Doon ako natuto kay Kuya maging negosyante ng bata pa. Bakit? Nagtitinda ako ng plastic sa pote kabila. Sa puti kabila, doon sa may boundary ng Las Piñas sa Cavite. Bacoor, oo. Siya naman nagtitinda siya ng suman na may chocolate. Oo. Ang gagawin ko kasi siya yung magtitinda ng suman. Ako yung nagbibili ako ng plastic bag, tas inihabol ko yung mga namamalengking walang mga plastic. Oo. Sabi ko, ate, bili na po kayo, piso lang, gano'n. Tapos nung nagkaroon siya ng puhunan, nagawa siya ng kariton. Gumawa siya ng lugawan. Ang anak pa lang yun ay isa. Bata pa ako nun na. Tapos nagtitinda ako sa gabi. Ako yung nagtitindera. Ang sarap niya magluto ni Kuya ng lugaw. Nakagawa siya ng kariton na malaki. Tapos
nasa tabi siya ng department Oo. store siya natin. So ibig sabihin nga talaga, yung sa pagtitinda ng sigarilyo, hindi lang talaga yung sa sigarilyo siya nakatutok. Baga mayroon pang ibang mga sidelines siyang ginagawa. Hindi. Kasi yung sa panahon nga nakikita ko siya, sigarilyo talaga nakikita ko eh. Ano malalaki na anak niya, pero yung isa pa lang anak niya, ako yung nag-aalaga noon. Doon pa siya nakapisan kala tatay. Nugaw muna at saka suman. Ang kanyang paninda. Yun. Una, nag-umpisa siya sa suman, napunta siya sa lugaw. Kasi napagod na siya eh. Sa pote kami nagtitinda ng suman eh. Tapos, napagod na siya kung naggawa siya ng sarili niyang kariton. Hindi siya nakapag-aralan, hindi siya nakatungtong na elementary lang niya hanggang siguro grade 2 lang si kuya nun. Kaya lang nasinggera, napunta siya sa kulungan. Nakulong yan si kuya eh. Parang nawalan siya ng katinuan. Bata pa ako, wala pa siyang mga anak nun. Binata pa sa madaling sabi. Kawawa siya sa kulungan nun kasi siyempre pag ano ka adi-adi yung parang kang adik-adik. Ganun si kuya kasi napas mo siya para siyang nawala sa sarili nung bata pa ako. Nag-aaral ako ng elementary. Kinulong siya. Tapos nung nakalabas siya nagka-problema sa mental health. Nakapag-asawa siya. Mabait naman si ate. Hanggang ngayon, yun pa rin yung asawa niya si ate Marlene. So, nung naasaksi ako noon, yung bagong buhay siya, matinig siya na nakapag-asawa. Yun, anak. Bali, ang nasaksihan kong anak niya ay 2 lang. Kasi nakapag ako ng asawa. Pero sa awa ng Diyos, mabait yung asawa niya. Sobrang bait yung asawa niya. Napakabait din yun, yung asawa niya. Pati yung mga bata. Magalang yung mga bata na yun. Kaya yung, kumbaga, nasuklian din yung sobrang hirap nila, binawi doon sa mga anak. Ang mga anak naging ano talaga, naging masipag sa pag-aaral. Hanggang sa, yun nga, inani din ang mga bata. Kasi lahat sila ngayon, professional talaga eh. Oo. Kaya napabilib talaga ako din yung isipan ng mga bata. Dahil siyempre nakita nila ang sitwasyon ng kanilang mga magulang. Binawi ng mga anak. Hindi nila iniwan mama nila. Tapos hindi nila iniiwan yung mama nila. Wala pa mga asawa. Yan na lang si yung isa lang. Yun pala ang may asawa hanggang ngayon. Yung iba hanggang ngayon wala pa. Kita mo? Tapos ang gaganda ng mga trabaho, mga kabisnes na nasa isang kalagayang masasabi natin maayos talaga. Kasi nagsumikap kasi ang mga bata. Nagsumikap sila. Dahil nakita nga nila sa kanila mga magulang na hirap talaga. Isipin mo na nga yung pagtitinda na araw-araw na sa kalye, nagbibilad sa araw para lang kumita. Ang mga bata ngayon, na pagtanto talaga nila, bumawi sila talaga. Hindi sila yung nagpapa-pleasing, nagpapasimple-simple sa buhay. Talagang nagpupunyagi ang mga bata. Yun, inani ng mga bata ngayon. Nawala man yung kanilang magulang, pero ang naging kapalit naman, naging mabuti ang kalagayan ng mga bata. Kasi nagsikap din sila mga anak. Ayun, kaganda ng mga trabaho. Ang laki ng bahay kamo. Samantala, noong araw, nasa squatter lang sila nakatira. Pero ngayon, ang bahay ni Kuya Joseph ay 3 palapag, mga kabisnes. No, Ma? Ganda. Parang na siya sa... Kaya ikaw, Kia, mag-aral kang mabuti na. Nakita mo namang sitwasyon natin, di ba? Na hindi naman tayo mayaman eh. Ngayon, tularan mo yung mga pinsan mo na ngayon ay kaganda ng buhay. Samantala, ang kanilang tatay nagtitinda lang ng sigarilyo sa kalye. Pero ang mga anak nila ngayon, lahat profesional. Ang gaganda ng mga trabaho. Ang laki ng bahay. Samantala noon, nasa squatter lang din nakatira. O, di ba? Ang susi lang talaga, pag-aaral lang talaga eh. Di ba? Bagaman, hindi natin masasabi mayroong pinakapagtapos na ang ganda ng buhay. Pero lamang pa rin talaga kung may natapos ka na. Di ba, Kia? Tama ba yung aking sinasabi? Di ba? Kaya mag-aral mabuti. Yung nangyari sa iyo na may bababa kang grades, parang pinanghinaan ka ng loob, mali yun. Dapat, positibo ka lang. Eh, ganun talaga. Di ba natin masasabi na sa parte na yun, naging medyo mahina ka ron, pero bumawi ka.
para gumanda ang buhay, gumanda ang grade mo. Wala namang imposible. Hindi natin masasabi talaga eh. Normal yun na talagang may pagkakataon na medyo mahina ang grades mo, pero bawiin mo. Ganun lang naman yun natin, no? Yun. So yun po mga kabisnes, napakwento na naman si Kagwang may official. Hindi kasi nakita ko kasi siya, nag-inimot-imot kasi siya mga kabisnes. Sabi ko parang, may naalala na naman si Bengay. Naalala niya yung kanyang kuya eh. Mabait kasi din yun. Yung taong yan. Maski ako, saksi akong buhay na mabait yung taong yan. So yun po mga kabisnes, hanggang dito na lang muna mga kabisnes namin minamahala. Salamat po sa pagsama sa aming pong kwentuhan. Alright. So habang kami nga ay nagkukwentuhan dito, itong dalawa naman busy sa kakalaro, si Tinay oh. Kasi sabi ni Mama, open it. Hindi maawat oh. Play daw, play. Play. Sabi niya open it, open it. Tsaka may salita pa yan siya na may kasamang may kasamang ano tawag dito ba? Sign language mga kabisnes. Wow! Say hi! Hi! Hi ka nga. Hi ka nga, dali. Hi ka dito, dali. Say hello muna, hello. Hello. Opo. Sabi Daddy, Obe. Bibi. Bye-bye. Hello. Ay. Kalat na naman siya. Kalilinis lang ng mama niya yan dyan. Yung mga tupiin dyan, maya yan. Marunong din siya magkuha-kuha doon sa Durabox niya doon. Marunong din siya magkukuha ng damit niya eh. Kaya minsan dyan, kalat talaga madalas. Galing yung mag-ano, nakita niya si Mickey Mouse dun sa isang damit niya. Sabi niya, Ma, hindi ko naintindihan. Sabi niya, Ma! Ako pagkaintindi ko, Ash, mouse pala, mouse. Mouse. Kasi nga hindi pa siya makabigkas na talaga na maayos. Bibi, ano ba yan? Mga kabisnes, God bless po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Hanggang dito na lang ang aking video mga kabisnes naming minamahal. Salamat ng napakarami sa inyo pong suporta, sa walang sawang suporta mga kabisnes naming minamahal. Please support ang ating kabisnes official Papa Lins TV, kabisnes family, Mrs. KB official, siyempre ang mga kagwangs mga kabisnes, ang iyong abang lingkod, Kagwang Boknoy official. God bless po sa ating lahat. Bira banat lang po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat. Todo. Okay. Bye-bye. Anak, ano anak? Nagagawin kang vlog. Ay, assembled. Hindi ganyan. Uy! Okay na. Uy! Maminaw lagi. Oh, ano? May gagawin Kung po GoPro akong kung mga kabisnes. may gagawin po akong shoot. Ayaw niya. Wala na. Oo, sige na. Alright na. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dean Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW,
Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.